Magandang hapon po sa ating lahat. Bibilisan ko po ang pagsasalita ko because I'm only given an hour to do this. And I'm going to time myself also para hindi rin ako sumobra masyado. Maraming salamat sa mga favorite friend din ni Joshua Dudulao, si John Ray, si Don, and all of us here in Akba. Thank you, Ma'am Liling, for giving me an opportunity, and all the people, Siliman people here, and KYDI people, you're doing great job. Marami pong salamat. Palakpakan naman natin sila. You know, this is the, birthing pains. We have to be patient sometimes, but this is the first Kaakbay Youth Development Initiative, National Youth Development Summit. No? And we must all be happy that we are all here. No? Nandito tayo. Pagka ka-25th NYDS na, sasabihin natin sa mga anak natin, nandun ako dun sa first. Diba? And we must dream and envision that we're going to continue this for the years to come. Diba? Okay. Now, ngayon, this is my last lecture. Okay? My last lecture. Why? Since 2005, since I first taught in the University of the Philippines, nagturo po ako doon, and now I am in LaSalle, lahat po ng estudyante ko na dumadaan sa akin, they go to the last lecture. No? Yan ang in common sa lahat. I have had thousands of students already. And the last lecture is something that I ask myself always, if I'm going to die tomorrow, and I don't wish to die tomorrow, by the way, but if I'm going to die tomorrow, what am I going to tell the people? What do I know that I can share to other people? And sometimes we must ask ourselves that. Sabi nga, we must make every day as if it is our last. And so this is my last lecture. But before that, no? So learning from our heroes. Before my last lecture, I'm going to first have to define terms because our topic is learning from our past and learning from our heroes. And yung past, we call that history. And then we have to define heroes. So dalawa lang. Very, very fast. If you're going to, if we have no time probably for chit-chat later, please, walk on Twitter, just follow me on Twitter. Yun na lang. Okay, salamat po. And I have yung lahat po ng shout time scripts, it's 3 minutes every time for history. Meron pong script yan and the links to the YouTube broadcasts. You can use it in school for discussions, no? Pagsisimula discussions is only shoutyo.wordpress.com. Okay. It is said that history is the written record of past events. It's the chronological record of the past. Sino po yung naturuan ng ganito sa eskwelahan? Taas ang kamay. Every one of us. That's how we define history because it came from the dictionary. Kung ang dictionary po ay mali, ano na lang po ang tama? So this is the correct definition of history. But I'm going to tell you something. If this is the correct definition of history, I think we have a problem. And that is why you don't like history very much. You know why? I'll tell you. If history is the written record of the past, sino lang nakakapagsulat? Tell me, who can write history? Sino? Per se, sino nakakapagsulat? Yung nag-aaral. Bakit sila nakapag-aral? Kasi may pera sila. Therefore, I am now telling you that the history, kaya kayo nahiwalay dyan. You don't like it. Because what you memorize is the history of the rich. It's the history of the powerful people. When you study history, I am going to bet my boss. Sorry. I'm going to bet my boss. Fine. Tingnan nyo ang National Bookstore, tumingin kayo ng history book dyan. Ano ang mahahanap nyo? When you say history of the Philippines, it's the history of leaders. MacArthur, generals, presidents. From Emilio Aguinaldo to Manuel Quezon, fast forward to Diosdado Macapagal. Who's the next president after Diosdado Macapagal? Matatalino talaga itong mga ito. So, my countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Sino susunod na presidente? 3 years
years ago, I left America in grief to bury my husband, Nunoy Aquino. I thought I have left it also to lay to rest his restless dream of Philippine freedom. Today, I have returned as the president of a free people. Sino susunod? Kaya natin to. What's the point? What's the beef? We have no more beef. We have only peace. So therefore, peace with you, all Filipinos. Kaya natin to. Sino susunod? Favorite nyo? Minamahal kong kawan. Ako po ang lilikod, Joseph R. Silvestrana. I'm just so happy because the national treasurer during my administration is here with us, Madam Liling Briones. And he always tells the people, no? Sabi nila, kinuhakot ko daw pera ng bayan, pero lagi nang sinasabi that I left a lot of money there. So thank you very much. Just one word for him. Joanna Park is the wife of Noah. Noah said, the language is spoken in Cuba is Cubic. Okay, next president. Hinahamon niyo ba ako? Mga minamahal kong kamamayan, I was so anxious to protect my votes. I am sorry. Pinagsisisiran ko ito ng liig. Ang saya-saya, no? Meron na tayong roll. Maynila hanggang Dumaguete, isang sakay lang. Pinagkabit, pinagdikit, isang ticket mo lang. Ang saya-saya mo. At ang ating bagong Pangulo nagsasabi, bago, 2 taon na pala, ang ating Pangulo nagsasabi sa atin na, sama-sama po tayo sa daang na po. So, it's just the history of leaders. How about the poor? Where is the poor in the history books? Where are the farmers? Where are the fishermen? Where are women in history books? That's why they always say it's history, that her story. Where is her story? And then what? Before the coming of the Spaniards, were the written records? A few, which is not enough to constitute a 1,000-year history before the coming of the colonizers. And so what do they say to you? The colonizers will write your history. Wala kayo nakasaysayan? Isusulat ko nyo na istorya. At lahat ng napapakinggan natin na history is the history written by other people about us. Look, at this National Bookstore available, History of the Far East, we were placed in the lesser lands. If you're going to read that, what the kids, what they're going to think about? The lesser in what? And then what? Before the coming of the Spaniards, as we have hinted, the Philippines were backward in civilization as compared with most of the rest of the Far East. They were still but partly removed from the primitive stages of culture. Ungga-ungga pala tayo nung dumating yung mga Espanyol. So, you're fed what? Bobo ang Pilipino. Ang magaling ng foreigners. Diba? So, Zio Salazar is reminding us, we must look back at our definition of history. And what is our term for history? In the Filipino language, yung Filipino. Kasaysay. In Cebuano, we call it kaagi. It's very beautiful. Kaagi. Sinong Cebuano dito? Kaagi is the path that we took. Diba? Amlat, in Kapampangan, amlat is alamat. But kasaysayan, where did it come from? Saan salita yan, sabi ni Zeus? Kasaysayan came from the word saysay. Two things ang saysay. One is saysay is a story. Hindi na sabi, huwag na to. Anyway, saysay is a story. Saysay is a story, salaysay. And saysay is the meaning, relevance, katotohanan, kahulugan, kabuluhan. Ano saysay yan sa akin? Paano ko yan magagamit? Anong importansya yan sa akin? So therefore, according to Salazar, kasaysayan is salaysay na may saysay. A stories that have meaning for us. But, you have to ask the question, meaning for whom? Para kanino? And then we must
say to ourselves, dapat ito ay may saysay sa atin. So where do we get now our stories from the past? Not just from written documents written by the rich. They are important, by the way. But we can also include what? Bago dumating ang mga Espanyol, paano tayo nagsasaysay? Paano tayo nagkukwento ng nakaraan? Nagsasabi ng mga kwento na may kabuluhan sa atin? Kwentuhan. Pagchat-chat ng mga babaylan ng epiko. Di ba? At ano yung mga mito? Malakas at maganda. Hindi man totoo, pero nagpapakita na igual ang babae at lalaki bago dumating ang mga Espanyol. Kasi yun ang kinikwento nila sa kanilang creation. At yung mga bayani natin, ano yung kanilang mga katangian. Now, we have to also define hero and bayani. Why? Kasi pag sinabi mo hero, it's a Western concept. And I think that's why we are prevented from being heroes. It is because we are thinking the way the Westerners think of heroes. Why? Hero came from the Greek word Hera, the goddess of war. So hero dapat lakas, extraordinaryo, like Hercules. And of course, you have this, di ba? Yan yung superhero nyo. Look at the heroes. Yung heroes, they're individualistic. Ang tuon nila ay sa kanilang sarili. I'm not saying masama maging hero. It's just that sila yung sikat. George Washington, Napoleon Bonaparte, and there's the Napoleonic pose there of the emperor. And look at our heroes. They also make gaya na pose of Napoleon. So alam nila na nagpapakabayani talaga sila. And look at these. Diba? Alam nila may persona tuon sa individualism. But you have to know, di ba? I'm not saying masama sila. Idol ko rin yung mga yan. But we have to define terms. Ang bayani po is someone who is a warrior. But what is the diwa of it? Anong diwa niya? Ang warrior po, kasama siya ng bayan. Hindi siya hiwalay sa bayan. Hindi siya sikat. Kasama ko kayo. So, when we say bayani, kasama siya ng bayan at nagbibigay siya ng servisyo sa bayan nang walang hinihing kapalit. Kahit di ko matapos yung lecture ko, malaman nyo lang yan, okay na. Diba? Tingnan nyo, ang mga bayani natin, ang mga warriors, ang mga walang pangalang katipuner, ay mga bayani. Mamaya, marami pa kayong malalaman ng kabayan. But I'm going to proceed with my last lecture. Bibilisan ko lang. Sa mga klase ko, tinuturo ko na ang bayan natin ay napakaganda. Maraming magagandang tanawin. Dumaguete pa lang. Siliman, the campus beside campus, university town beside the sea. Diba? And then, of course, mababait ang mga tao. Mabubuti ang mga tao. Luntian ang kapaligiran. Pero, sabi nga ni Bamboo, ano ang balita sa radyo at TV? Hindi ko na kayo, tatagal lang tayo. Pero ano yung nakikita natin dyan? Of course. Crime, terrorism, yung politics natin, corruption, kawalan ng moralidad, kahirapan. We are always reminded that we are poor. So, when you look at the television screen every time, on TV Patrol, 24 oras, it's like looking at the mirror. This is what's happening to the Philippines. It's a country of criminals, it's a country of corrupt people, it's a country of poor people, and then you look at yourself and you're part of that Philippines. Bobo ako. Criminal pala ang lahi ko. Corrupt pala ang lahi ko. 27 years or 26 years after People Power Revolution, where we showed the world the greatest traits of the Filipino. Pagiging bayanihan, pagiging malikhain, papagmahal sa kapayapaan. Diba? Pakikiramay, mabuting kalooban, lahat ng yun pinakita natin in 4 days in February. Tapos ginaya tayo ng mundo. Sabi na pwede palang magpalit at magkaroon ng pagpapalit ng gobyerno nang walang karahasan. At ginaya yan sa buong mundo, sa Eastern Europe, sa Russia, sa USSR. They're saying people power. Wala yan sa salitang yan sa mundo. People's power. Mali mong grammar na yan, people power na yan.
Pero ano sinasabi? Sa Egypt, sa Tunisia lately, people power. Yan ang regalo natin sa mundo. Pero nasa na yung mga bansang yan? Mauunlad na. Poland, Eastern Europe, Russia, Germany. Pero tayo nagbigay ng people power, nasan tayo? Tignan niyo ang bayan niyo. Bakit ang daming walang tahanan? Bakit may mga tahanan na iisa lamang ang bintana? Pwede ba tumira ang tao sa ganyan? Ngunit napakaraming ng mga kababayan natin ng ganyan. Isang bansang walang patutunguhan, it got so worse na kailangan atakan natin ng iba para lamang makapasok tayo sa isang game show. Hino-hostage hindi lang ng mga kriminal, kundi ng mga nasa itaas ang kinabukasan ng ating bayan. Kahihiyan din tayo sa buong mundo. Yan ang bayan ninyo. Tapos ito pang pinakamaganda sa lahat ng yan. Kung ano pa yung mga pagkatalo natin, yun ang ating sinaselebrate. Fall of Bataan, Fall of Corridor, lahat ng mga pagkatalo, defeat at this, defeat at that. Ito yung inalala natin. Hindi ko sinasabing hindi importante yan. Pero ano ang na-emphasize? Talunan tayo. That's why we have asked about being Filipino. I don't know if Ma'am Liling remembers this survey in the 1990s, wherein the kids were asked, if you're going to be born again, what are you going to be if you want your citizenship to be changed? Abay, unang-una Amerikano. I forgot the two. Pero pang-apat lang yung Pinoy. Arab pa. Oh. So, we don't want to be Filipinos. Alam niyo kung ano sinasabi natin? Sorry for the explanation, pero lecheng bayan ito. Yung ng bayan ito, lalayasan ko ito. Now, if this country, we have asked about being a Filipino. And this, if the country is a ship, and we are all in this, and the country and the ship is sinking, what are we going to do? Run, jump, make noise, just avoid sin. I'm not Don Bosco pala yun, sorry. Run, jump, swim, and go to America. And go to Canada. And go to Hong Kong. Okay lang yun, OFWs. Hindi ko to sinasabi for the OFWs. Sinasabi ko to sa mga taong may kakayahan na magpalit ng citizenship, iwanan ng pagka-Pilipino nila, at kalimutan ng kanilang pagka-Pilipino. Totoo to sa maraming, nag-iiba ng makeup. Because the Latinos are much more accepted in America. Race is an issue in America. At yung Pinoy, Asian, hindi nga natin naman kung Asian tayo, Hispanic eh. Because we're not Chinese and Japanese in culture. So naglalaki, pag tingnan yung mga film, di ba? Pag uwi nila, mukhang J-Lo eh. Oh, J-Lo. So, you have to take away your identity. Di ba? Kasi makita mo sa mundo, hindi pala tayo nire-respeto. The Greek Dictionary defines Filipinesa not just a Filipina woman, but a woman who does, a domestic helper who does non-auxiliary tasks, mga walang kakwenta-kwentang bagay. And then Chip Chow, during our spotless claim against China said, it's a columnist siya sa Hong Kong, said na kayo'y mga palamunin namin. Kayo ay bansa ng mga alipin namin. So bansa tayo ng mga alipin. And then it is unsaid, there's an unsaid bias in this. It is a parody of Wikipedia. It's a joke, but it tells you of the unsaid biases against Filipinos. Filipinos are best known for their overseas service as cafeteria personnel, minimart clerks, hotel maids, and transvestite prostitutes in countries around the world. Filipinos now think we're Asian, but in reality, pagod Filipino boys have grown fond of the nigga culture and becoming as second-class leaders. It is also known that the Filipinos are the ugliest race in the entire earth, and that their men and women have the smallest tooth in the world. You can identify Filipinos by the way they look. If they are short, ugly at tooth, have ugly flat noses, and smell like trash. It's a joke, but it says there that unsaid things about Filipinos. So kahihiyan tayo sa buong mundo, aliit pa ng tingin natin sa ating sarili. What worry? Ano nang meron tayo? Now, as part of that country, kahit iwasan mo yan, meron ka yan.
Kasi bahagi ka ng Pilipinas. Pinanganak kang Pilipino. You know why? I think this is because in the colonial education, you were taught in school, bakit ka nag-aaral? Ay, gusto ko pa marami po akong pera pagdating ng panahon. So, ano na? Kailangan, para maging mahalaga ka, may pera ka. Kasi tayo yung isang bansang walang masyadong finances, tayo ay walang kwenta. Inuoraso. And so, yun ang problema. Yung individualism, kumita ng pera. Di ba? Alam niyo yung mga foreigners, di ba? Noong unang panahon, nakikipag-trade tayo sa foreigners. Business venture yan eh, ang tingin natin sa foreigners, which is good. Nirespeto tayo. Eh ngayon, anong tingin natin sa foreigner? Mag-asawa ka, mag-asawa ka ng foreigner kasi yan ang magbibigay sa atin ng pera. Tapos kung mag-hutrot tayo sa foreigner, talagang matindi. Pera ang mahalaga sa atin. Yung mag-accumulate ng wealth. You don't go to school to learn culture. You don't go to school to be a better person. You go to school to make money when you grow up. So, kapag wala kang pera dito sa bansang ito, tama si Sir Tony eh. Mata pobre ang kahit mga pobre, yung iba, mata pobre pa din. Iyan nyo yan. I-examine nyo yan. Pansinin nyo yan. Ay, hindi mayaman. Ayoko yan. Ang hirap-hirap. Diba? We have to look at ourselves. Now, so, let's leave it with that. Basta ang punto dito, meron tayong malaking inferiority complex and great insecurity as a people. Now, I have to tell you, this is my last lecture. I have to tell you my story. Very short, very, very brief. Ito po. At mamaya, magko-converge na yan. Yung kwento ko at yung kwento ng bayan ko. Because you have to know where I came from. 28 years ago. 28 years ago, this guy was born. Oh my goodness! Sorry. It's na dyan na yan. So, it's not the point. 28 years ago, I was born. But I felt so different. And I was weird. Why? This is me when I was 3 years old. Ang laruan ko, hindi G.I. Joe. Ang laruan ko ay santo. So kung makita nyo, santo, yung mga saints, pagka hindi mo ako binigyan ng santo, pumunta ko sa bahay, nakita ko santo mo, at hindi mo yan binigay sa akin, pupok ko yung ulo ko sa dulo, sa kanto ng table, hanggat hindi mo yan binibigay sa akin. So if you look at it, ginaya ko yung mga posing ng tingnan mo yan. Sino yan? Jesus Christ, crucified. Pati paa, oh, eksakto yan. This is Shao as Donald Duck and Shao as chicken. But if you look closely, this is also Shao as... No, it's not a Santo Niño. It's very precise, the pose. Santo Niño is this. What is this? It's a Sacred Heart of Jesus. Kita mo? Oh. Tapos, yung bata ko, pinagsusot pa ako ng nanay ko ng Nazareno. Because they think I'm going to die before I am 6. Kasi I have an abnormality sa head. Sabi na, by 6, this guy will die. But if he survives 6 years old, he's going to live a normal life. And so my mother goes to the Black Nazarene to pray for me. Pinagsusot ako niya. Oh? Hindi na Katoliko ngayon, pero I respect the faith to the Black Nazarene because it sustained my mother. And, alam niyo, kapag Holy Week, nagsusot ko yan, nabubuhat ako ng krus. Nagpapasyon ako, nagpapanggap akong pari. So I felt I was different. Niloloko na ako ng mga kasama ko, ng mga kalaro ko. Tingnan, isipin nyo na lang yung pangangantsaw. Tapos dahil weird talaga, tignan nyo naman. At pag nakita ko yan, di ba, tangkad-tangkad ko, payat na matangkad, tapos tinatawag kong bakla kasi malambot ako eh. Hindi ako nagbabaril-barilan, hindi ako ganun. Tinatawag, bakla! Bakla! Eh kapag tinawag ka ng 90s na bakla, masakit po yun. And so, despite the fact that I was, at ito pa, no, yung mga pinsan ko, hindi nila ako sinasama sa laro. Minsan gusto kong magpatintero with them, they rejected me. And I can still remember it as clearly as it was. Parang kahapon lang nangyari. Pumunta ako sa kulungan ng manok ng lolo ko. Doon na lang ako umiyak. So despite the fact that I was an overachieving bastard,
when I was in elementary, high school, and college, there is a great insecurity captured by this photograph. See? Third year high school. Third year high school, hinahatid ako ng mother ko. Is my loving wife. Gusto ko lang ipakita yung pagmamahal ko sa nanay ko. Hinahatid niya ako. So, kinikiss ko siya. Aba, yung pala mga klase ko, no? When we started about discussing about the family, yung aking teacher, sabi niya, oh, this is, our topic today is the family. Yung example ng mga magagandang family, yung kay Xiao. Kasi tingnan nyo, kaya siya lumaki ng ganyan kasi sinusuportahan siya in everything. You know, laki ng ulo ko nun, talagang, okay to. Tapos yung classmate ko, si Patrick, yung nagtaas ng kami, sabi niya ganyan, ma'am, si Xiao po, hindi magiging successful yan. Kasi hindi na yan, taga-Tarlac ako eh, hindi na yan aalis sa kanyang nanay. Sasaya ng nanay niya, mama's boy yan. And for 10 minutes, the whole class discussed yung pagkamamas boy ko. Even my best friend added this remark. Na parang, okay lang yung pagmamahal sa pamilya, pero sobra naman yung kinasya. So, ginawa ko, nung sinundo ko ng nanay ko, sinumbong ko sila, mama's boy nga ako eh, di ba? Sabi ko, ayun, sige. Sabi ng nanay ko, anak, kapag kamabunga ang puno, talagang binabato. Nagiging girl lang sa akin yun hanggang ngayon. Sa YouTube, may tumatawag sa akin, shout time. Lahat ng shout time ko nilagyan baboy time. Okay lang. Talagang mabunga ang puno, ay binabato. And new leaders will experience that too. But you know, I was a novelist when I was in high school. Feeling kong galing-galing ko na rin. Then I went to UP. Sabi ko, galing ko. But when I was in UP, nakita ko, ang daming mas magaling sa. So akala ko ako yung pinakamagaling na estudyante sa buong Pilipinas, tapos I found out 36,000 freshies. So eto na naman ako. Low self-esteem na naman ako. You know, I stopped writing fiction because I saw that they were better writers than me. And then people were telling me when I was in third year high school, bakit ka pa nag-history? History is engineering student of UP. History is what? Mga patay na tao na yung mga pinag-aaralan dyan. Past is past. What is important is the present. Hindi na mahalaga yung pinag-aaralan mo. Kasi mahalaga yung future at yung present. Walang kwenta yung course mo. An engineering student of UP told me that. And I felt he's a representative of the Filipino people who thinks that history subject is boring and useless. Like you. And that this is what I want, to be a historian, because idol ko talaga si Ambeto Campo. At yung mga high school, yung mga elementary and high school teachers, so sabi ko ganyan, anong halaga ko sa mundo? Eh gusto kong maging historiador. But why am I in front of you today? Being invited to talk in places like this, in different venues around the country. I even appear on TV. You know, because it's not about me anymore. Yes, I still have my insecurities. But when I studied my history, I belong to a great race, and there's nothing to be ashamed of. Sabi ni Fulton Sheen, water is for nervous speakers. And you guys, because you're all intelligent, sanay na akong magsalita. But you make me nervous. I'm with the leaders of the country. Sabi ni Bambo, di ba? Hoy, Pinoy ako. Buo ang aking loob, may agimat ang dugo ko. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang agimat na yan. Babalik tayo sa libu-libong taon ng ating mga nilulo. Para yung mga nawalang tiwala natin sa ating sarili, maibabalik natin. If you look at the 1,000 peso bill, it will tell us and remind us that we did not come from the Ita, Indones, and Malay. Kung yan ang tinuro ng mga teachers niyo, sabihin niya sa teacher niya, may bago na pong theory ngayon. It's the theory of the Austronesians. And the Austronesians, maraming theory yan. Pero ang isang common denominator dyan, ang Pilipinas is one of the first Austronesians. At kumalat ang Austronesians sa Southeast Asia, Oceania, Hawaii Islands, Guam, as far as Eastern Island in South America, and Madagascar in South Africa, because the Filipinos invented
the most innovative invention in maritime history, sa history ng pagbabangka. At ano ito? Ito yung outrigger cannon. Yung bangkang may kati. So lahat po yan, dahil sa invention natin, mag-anak lahat natin yan. Hindi, di ba? Austronesians. Now, sabi nila, I tell you this, walang basis ang pagkabansang Pilipinas. Sige, magkawatak-watak na lang tayo. Ako Kapampangan, kayo, Negrense, kayo Ilonggo, kayo Cebuano, kayo Muslim, kayo Ilocano, kayo Bicolano. There are 171 languages in this country. So sabi nila, hindi, huwag na kayo mag-dream of unifying the country. Walang basis. We have different cultures, 171 different cultures. But I tell you, meron tayong pwedeng gawing template. And I think this is the Austronesian. Makikita niyo ang pagkakapareho natin. We have a mother culture. Bago pa tayo nagkahiwa-hiwalay at nagkawatak-watak. This is a linglingo. If you look at the artifact of linglingo, ito'y jade from Taiwan. There is no jade in the Philippines, by the way. But this earring of our ancestors, meron ako suot dito na sample. Yan po ay makikita ninyo, the same design in different areas around Southeast Asia. So magkaka-connect tayo talaga. Not just Philippine unity, but ASEAN unity. Oh? Rice terracing. The Austronesians are the first farmers. Silang nag-introduce ng palay. At yung rice terracing, hindi lang yan sa Pilipinas. Hindi lang yan sa Banawe, meron sa Lokban, sa lahat ng probinsya. At meron din yan sa Taiwan. So may basis tayo sa pagkakaugnay-ugnay. And then, di ba, kasi yung 1,000 peso, yan. You have the rice terraces, and you have this. Yung, sir, alam ko yung sagot dyan. Ano yan? Manananggal jar. Oh, excuse me. So, you know, the Manunggul jar tells us of two important plagues ng pagiging Austronesian natin. I forgot to tell you about language. Bahay. House, di ba? Bahay. Ano yan sa Kapampangan? Balay. Sa Bisaya? Balay. Sa Indonesia? Balay. Marami tayong ganyan sa wika natin. First evidence is the language. Pero dito, ano makikita mong evidence? Well, of course, yung una, naglilibing tayo sa banga. Mahabang usapan yan. Pangalawa, yung disenyo niya ay may bangka. At ito, pangatlo, yung kaluluwa. Okay? So, before internet, before cellphones, kasi kayo, di ba, pag business kayo, information, kuha kayo sa Wikipedia, di ba? Copy-paste, di ba? Lagot kayo sa mga teacher niyo. Pero, noong unang panahon, ang link ng lahat ng yan na ginagawa natin ay hindi, ay ang tubig. Remember this. People are saying, pinaghiwa-hiwalay tayo dahil archipelago tayo. Malaking kalokohan yun. Bakit? Anong wika ng Cebu at ng Negros? Bisaya o Cebuano? Di ba? Sa Leyte. Waray yung taas. Pero yung Southern Leyte, ano siya? Cebuano, Bisaya. Bakit? Isang isla lang yung Leyte. Di ba? Bakit nagkahiwalay sila? Kasi mas madali yung maglakbay sa dagat kesa tumawid sa bundok. Kaya, ang ilog at dagat, yan talaga yung nag-connect sa atin as a culture. Okay? So, tingnan nyo. Even the world's experts are now saying yung Filipino shipbuilding skills and navigational insights ay nakatulong sa age of discovery ng Europe. Paano mo sasabihin bobo ang mga ninuno natin? Diba? At yan yung evidence yan. Yung Butuan boat. 300 AD, the oldest existing boat fragment in the Philippines. Using wooden pegs. Ang pako nila kahoy. Pero napakatibay niyan. Umaabot ng China yung mga bangkang yan. The Sultan of Sulu was welcomed as a head of state in China. Diba? So, and then we can also, ayan yung ano, this is my favorite eh. Huy. Yeah. This is my favorite, the warship of the Filipinos. Diba? Warship. Meron na tayo noon. Nanood ba kayong Amaya? Yan yung opening ng Amaya. At meron tayong constellations. At ang constellation natin hindi batay sa mga Greeks, batay sa mga gamit natin.
Ito balatik ito. Trap ito sa baboy damo. Pero yan tinatawag natin sa Orion. Before the coming of the Spaniards, we have already a constellation. Diba? At ito, bubu, fish trap. Tawag natin sa Big Dipper. So, ang galing ng Pilipino sa paglalayag. Tapos ito sasabihin ko sa inyo. Ang dato, meron siyang paraan para malaman kung ligtas maglakbay o hindi. Katawan lang ng tao. Artista. Alam niyo kung ano? Anong katawan ng dato? Parte ng katawan ng dato? Sa ari. Pinuhin niyo yun. Ari lang. Bago ang kompas, bago ang radar. Walang gadget. Hindi ako nagbibiro. Ari lang nalalaman kung ligtas maglakbay o hindi. I'm not being malicious here. This is purely academic. And I tell you, how do you say bobo ang mga ninuno natin kung may ganyan silang skills? But we have forgotten about it because the Spaniards came and erased our culture. Okay, so we were respected by our neighbors that we became what? Became part of the Southeast Asian trade route to China. Ang mga bayan nun, lagi sa ilog at dagat. At ang mga bayan, malalaking bayan na yan, ay bahagi ng trade. At ito pa, yung kaluluwa. Mabilis lang. Naniniwala ang Pilipino noon na may dalawang bahagi ang tao. Ito yung katawan, ito yung nakikita natin. Yung kaluluwa, yan yung panloob. Pero yung panloob, yung panloob, may dalawang klase pa yan. Yung isa yung ginhawa. Yung ginhawa, lahat yung gusto natin nandyan, di ba? Kalusugan, paghinga, magandang pakiramdam, komportable buhay. Ang ginhawa daw, nasa tiyan daw yan. Sa sikmura, sa atay. Kaya di ba pag mga sanggano, anong ginagawa sa'yo? Para mawalan ka ng ginhawa? Sikmuraan ka. Pero yung ginhawa mo, hindi yan gagana kung hindi mabuti yung nandito sa utak. At ito yung kaluluwa. So, kailangan mabuti muna yung kaluluwa mo, naka-align sa langit, matuwid. Pagka ang alignment mo sa langit ay ganyan, ang kaluluwa mo, ang tawag doon halang ng kaluluwa. Masama ang tao. Okay. So, matuwid, halang. Pag ang kaluluwa mo, sumama ang pakiramdam mo kasi na-displace yung kaluluwa mo, ang tawag dyan usog. Usog ang kaluluwa. Naintindihan nyo na? Diba? So, hindi ko sinasabing paniwalaan nyo yun ulit. Ang main point dito, naniniwala ang mga sinaunang Pilipino na kailangan mabuti ang kaluluwa natin. Yun yung values. Yun yung gusto kong matandaan nyo. At ang kaluluwa, lumalabas yan pag tulog ka. Huwag kayong matutulog ng gutom. Baka humanap ang kaluluwa nyo ng pagkain at matulong sa kaldero. Narinig nyo na yan. Di ba? Kaya, papalamutian ka ng ginto. Hindi po yan mga abubot lang. Nagulat si Pigafetta, ang dami nating ginto. Dito na makikita, ang yaman pala ng Pilipinas. Inagaw lang nilang lahat. Nagsusuot ng ginto ang mga Pilipino, may mga gamit. Sabi nila, they were eating in silver spoons. Eh tayo, we were eating in golden bowls. Tignan yung maliliit na mga detalye ng ginto ng ating mga ninuno. Nilalagay yan sa mga lugar sa butas ng katawan kung saan pumapasok at lumalabas ang kaluluwa para hindi makapasok ang masamang kaluluwa sa iyo. Anting-anting din siya. Okay? Ang bilis ng lesson ng Philippine history lesson natin. Ano? Kita niyo yan? Bell? Ginto? Biruin niyo yan? Tignan niyo kung gaano yan tignan detalye yan. Pag sinong mo yan, ganyan siya. How can you make that now? You cannot. Even the great jewelers cannot do that now. Sila. Ito sash ito. Na sinusuot ng dato. But it's not just a status symbol. It's spiritual. Okay? Reminders lahat yan. Tingnan nyo yan. No? Drawing ng mga Kastila ito eh. I'm just shocking you with all the gold that they have. Na ginawa nating anting-anting. Hindi na buhay culture natin agad. Naging Katoliko ito. So yung pagiging Katoliko natin, Pilipino na rin yan. Pero hinaluan natin yung Katolisismo nila ng pagka-Pilipino natin. Okay? Mabilis lang po. Okay, now, may papakita ko sa inyo. Sabi ng UN, kailangan ay meron tayong tatalakayin. Ito nakaugat to sa Pilipinas.
bago dumating ang mga Espanyol. Pag ang kaluluwa namatay, pupunta yan sa magbabangkayan. Kasi maritime culture tayo eh. Tingin natin pupunta tayo sa bangka. Tapos pupunta tayo either sa langit o sa, hindi impyerno to ilalim ng lupa to. Hindi yan langit, lupa, impyerno, saksak, puso, ulo. Pati ba tinuturo yan sa mga bata? It's a very violent song. Saksak puso, ulo ang dugo. Imagine nyo yan. Gusto na ituro sa mga bata yan? By the way. So, langit. So, kumukha akong mayabang at mabilis kasi kaya ako magmodelik, no? So, langit, ilalim ng lupa, parang bahagi ng ano yan. Parang bahagi ng ano yan, ng ating kalamitan. Kaya nga yung kabaong natin, parang naglalakbay din tayo. Kasi bangka eh, ang mga kabaong. Di ba? Kita nyo? Oh. Kita nyo? At yan ang laman nung nandun sa kabaong. Ito, dalawa nga ito. Death do us part, ha? Dalawa sila. Beyond death, I love you. Dalawa sila dun sa kabaong na bangka. Kasi nga, yun yung tingin natin, pupunta tayo sa bangka, no? Kahit kung naglilibing na tayo, bangka pa din yung design ng mga ninuno natin. Look at the culture that we have. Yeah. Now, if you look closer at the Manunggutya, you're going to notice something. Ilan ang kaluluwa sa Manunggutya? Dalawa. Fine, dalawa. Dalawa? Tatlo. Bakit? Kasi yung bangka may mukha. Bakit? Ang kaluluwa, pag bumalik sa lupa yan, nagiging anito. At ang anito po sa nananahan sa kalikasan. Pati mga kahoy ay may kaluluwa. Pati ang puno, ang mga hayop, ang mga bundok, ang mga ilog may kaluluwa. Kaya ginagalang po nila to. Hindi basta-basta puputo ng puno. Makakalikasan ng mga Pilipino dahil yun ang tahanan ng kanilang mga ninuno. No? Ayan, no? Tindi. May bangka o may kaluluwa. Kaya tignan niyo yung mga anito natin. Same pose. Palawan ito, ha? It's the pose where we are born. Anong pose yun? Yung fetal position. Pag nililibing tayo, ganun din. Ang anito, fetal position din. Tignan nyo ang Bulol at ang Easter Island na Rapa Nui na tinayo daw ng aliens. Mas mukhang Austronesia lang nagtayo. Di ba? At yung mga anito, ginawa lang natin santo. Kung ano yung ginagawa natin sa anito, pinupunasan natin. Ganun din ginagawa natin sa santo. Okay? Pero mahabang kwento yan. Tapos, yung mga patay natin, kinukuha natin yung katas pag mamatay. Yung unang panahon, iinumin yun. To transfer the power. And that's what we also do with the Santo Entierro and the Nazareno. Pag pinaliguan yan, pag Good Friday, puputulin yung mga pinampunas para may anting-anting ka rin. The hope or power. No? So, may paniniwala tayo nito. Well, the point is, ito lang, malinis ang kaluluwa, yan ang values ng Pilipino, makakalikasan, yan ang values ng mga Pilipino. Okay, we now go. So, mabuti ang kaluluwa, makakalikasan, may respeto tayo ng dayuhan. At itong kasinungalingan na ito, ay hindi pala totoo. Very quickly, it is our race who produced the Juan Luna. Tapos sasabihin niyo, hindi kayo proud? Juan Luna, gold medalist sa Exposition de Bellas Artes de Paris. Juan Luna. He is yung first Filipino international achiever in the likes of Manny Pacquiao, di ba? Yes. Okay. And look, sino na GK dito? Taas ang kamay? GK. Sino yung may NGO work o nag-volunteer kahit saan tumulong sa mahirap? Most of us. If I'm going to tell you, yung propaganda movement, parang ang laki-laki. Diba? But remember, yung mga heroes natin, when they were doing the propaganda, it's like us doing what we want to do. Together, helping other people. Parang tayo din yan. Yung propaganda movement, parang NGO lang yan. Yung tayo matakot maging bayani. Diba? Tignan nyo sila. Rizal, Del Pilar, Ponce. Sabi nila maliit daw si Rizal eh. Mas maliit si Del Pilar. Okay? Antonio Luna, Del Pilar. Nasa si Rizal dyan. Ito, tignan nyo. Parang kayo lang yan nag-class picture.
Meaning, they are like you, na gumawa ng mabuti sa kapwa. Nasa si Rizal dyan? Ayun, kasi emo hair eh. One-sided eh. Kaya sabi ko, the first emo, si Jose Rizal. One-sided. Sino yung katabi niya? Marcelo H. Del Pilar, of course, he's the founder of Pringles. Joke lang po, baka maniwala kayo. Of course, this band of young Filipinos who went to Europe, what did they want? They wanted representation in the Parliament, Cortes of Spain. Walang kinalaman kay Res Cortes. At lalong walang kinalaman kay Anne. Okay? Parliament. La Solidaridad, of course, they wanted assimilation to become a Spanish province. And they wanted to expel the friars, no? Now, I have a question. If this is the goal of the Katipunan is for Hispanization, bakit national hero ang mga hinayupa? Diba, gusto naman pala tayo maging Kastila at ayaw naman tayo maging Pilipino. But Flora Tribuyen, in his book, A Nation Aborted, said, don't get them wrong. They wanted independence, but they have to do it gradually. So reform muna. When we have a province of Spain, we can peacefully separate from Mother Spain. Sino man gusto ng violence? I think even Bonifacio nag-alinlangan din sa violence. It is only the last resort. Kapag ayaw talaga ng isang makulit na nakakainis na gobyerno na bumagsak. Ganun lang naman yun. Diba? It's a last resort. Now, I'll tell you how they are so human just like you. They also, our heroes also just want to have fun. Ooh, heroes just want to have fun. Look at them, they just want to have fun. This is Rizal, no? Muerte de Cleopatra. Rizal, cosplay, first cosplay. Cleopatra, sino si Cleopatra? I mean, si Juan Luna. Look at the nose. No? So, Cleopatra, Juan Luna as Cleopatra. Imagine, no? Tapos tignan nyo sila, nag-play, this is Hidalgo, painter, Juan Luna, what's his name? Trinidad Pardo de Tavera, and this is Rizal. Diba? Nagkikita sila ng frame, sabi lang, post nga tayo dyan. Ano ba? This is Rizal, and friends, diba? Playing instruments. Where is Rizal? Ito. Mali. Okay? This is Juan Luna, this is Hidalgo, and this is Rizal. Playing the flute. Imagine. Diba? O, fencing. Nag-espadahan. Diba? Juan Luna and Rizal. Pinkian ang tawag doon. Pinkian. Okay. And look. We are now meeting because we want to help the country. Diba? Rizal. No? Hidalgo. T.H. Pardo de Tavera. Juan Luna. The waiter. No, hindi ko siya kilala. Sorry. So, one minute, they were talking about the country, and then suddenly, they just let loose. Diba? So, si Rizal, pinatumbanan niya itong si Pardo de Tavera, binato niya, no? Tapos, lasing na lasing si Hidalgo, pati waiter, nakasama na din, no? So, see, this is the family of Luna and Pardo de Tavera. Rizal is relaxing. This is the only picture where Rizal is smiling. Okay? Why? Hidalgo, Rizal, this is the wife of Luna. And then look at this. Ito yung shota niyang si Nelly Busted. Kaya siya nakangiti. Yun ang theory, ano? Tapos dito, another cosplay, no? Cosplay, yan. Rizal wearing a turban with a smirk. Tapos, parang magkalayo sila ng tingin ni Nelly, no? So, anyway, you can pictures tell 1,000 words, but the whole point is this. Tayo yun eh. Can you see yourselves in them? You can now. They're not the serious people. Nandito tayo sa propaganda movement. No. They want to have fun just like you. But they had fun and they were also helping our country. Imagine that. No? So Rizal, this is a Juan Luna painting in 1892. It's called The Parisian Night. Very controversial. But you have here Rizal, Juan Luna, and Aristotle Pistalin relaxing and looking at beautiful girls. Diba? In Paris. Na La Liga Filipina, again, young Filipinos banding together. Sabi nila si Rizal daw walang pangarap para sa bansa. Pero meron. Alam niyo kung ano?
To unite the whole archipelago into one compact, diverse, and homogeneous body. What the hell is he talking about? Siyempre, hindi naman niya pwede sabihin, gagawa tayo ng nation. E di huling-huli siya, no? So, sabi niya, to unite, to become one compact, kailangan magkaisa daw tayo. Nagtutulungan, di ba? At we are instructing each other, educating each other. You know what we are doing here? In the National Youth Development Summit is what Rizal would have wanted in the La Liga Filipina. But we are doing it. Siya hindi na natupad. After 3 days, hinuli siya. Tayo, nandito. 3 days din. Di ba? Parang paano hindi ba sa konti na lang. Okay. And after 3 days, hinuli si Rizal. Yung isang member ng Liga Filipina, sabi niya, naku, hinuli si Rizal. Paano na tayo niyan? Eh di gawa tayo ng bago nating samahan. Andres Bonifacio created the Katipunan. Tapos ano sabi ninyo sa Katipunan? Ano sabi niyo kay Bonifacio? Si Andres Bonifacio, bobo bodegero na walang alam. Bobo. At walang ginawa kundi sugod na sugod at maging violente. Mas gusto ko si Rizal kasi Rizal peaceful. Bonifacio violente. I'll tell you something. Very quickly. Ano sabi dito? This is the kaptilya ng Katipunan printed and it says, ang kabagayan pinag-uusig ng Katipunan ito ay lubos na dakila at mahalaga. Papag-isahin ng loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog upang sa pagkakaisang ito ay magkalakas na iwasan ang masisintabing na nakabubulag sa kaisipan at patuklasan ang tunay na landas ng katuwiran at kaliwanagan. Landas ng katuwiran? Hindi ba daang matuwid yun? Sama-sama po tayo sa daang matuwid. Si Andres Bonifacio, so, what is the first commandment of the Katipunan? Kaliwanagan, katuwiran, hindi pumatay ng Kastila. At ang adikain niya ay pagkaisahin ng mga Tagalog. Sandali lang, sir. Bakit? Kasi po, ano po ako? Nakakagalit yan si Bonifacio. Tagalog lang pala yung gusto niya. Ay, wait. Emilio Sintoro, Tagalog, asterisk, nag-footnote ang lolo nyo. Salitang Tagalog, katuturay ang lahat ng tumubo sa sangkapuluang ito sa Makatwid, Bisaya man, Ilocano man, Kapampangan man, etc. ay Tagalog din. Bakit? Kasi taga-Ilog lahat tayo. Maritime culture, Austronesian. Gets? Ayos, di ba? Mag-buhay sa Bonifacio! Hindi pala siya bobo! Tingnan nyo. We're talking about this. What is people power? People power, demos kratos, democracy. People power, demos kratos, democracy. I tell you something. Ang tawag niya sa bansa natin, Katagalugan. Pero ano sabi niya? Haring bayan Katagalugan. Sabi nila, nagpanggap daw si Bonifacio na hari. Pero sinong hari talaga? Haring bayan. Sino yung hari? Ang bayan. The power is with the people. The sovereign Filipino people. May konsepto na gano'n ang bansa. That's why we are saying, in his 150th birthday, we must recognize Jose Rizal as the father of the Filipino sambayanan. Kasi maliwanag sa kanya kung ano tayo bilang isang bansa. Not so complicated. Very simple, no nonsense na definition. Boli. And last one. Tingnan nyo to. Sabi ni Bonifacio, di ba, alam mo yung kapatiran? Noong unang panahon, nagsasandugo yung mga dato, di ba? Akala ko dati, umiinom sila dugo. Ano pala yun? Twilight pala yun, Edward pala yun. Pero alam nyo, pag pinaghalo yung dugo ng dato, sa isang wine pala yun, kundi lang dugo, tapos wine. Pag ininom yun, anong ibig sabihin? Ang mga nasa kadatuan na yun, bayan na sila, united, at magkakapatid sila. Yun yung kapatiran. Dinalik ni Bonifacio sa dugo, di ba? Bakit? Dapat nagtuturingan daw tayo ng magkakapatid. Walang tunay na kalayaan kung walang ginhawa. Bakit? Tanong ko sa inyo. Malaya tayo ngayon bilang bansa, di ba? Nakakaboto kayo. Pero kung kayo nakakaboto, pero hindi naman kayo kumakain ng 3 beses sa isang araw, malaya ba yun? Hindi. Kailangan maginhawa. Again, paano nga ba nakukuha yung ginhawa? Kailangan
mabuti ang iyong kalooban. Kaya ang batas ng katipunan ay kartilya. Maging mabuting tao muna tayo bago tayo tunay na lumaya. Sabi ni Emilio Jacinto, ako ang kalayaan. Ako sa akin naghari sa bawat puso, higit na kabutihan ng lahat. Bakit? Pag nag-aswangan ba tayo dito, tunay tayo malaya? Hindi. Kailangan mabuting pagtrato sa bawat isa. So, bottom line, mabuting kalooban bago magkaroon ng ginhawa. Magkakaginhawa bago magkaroon ng kalayaan. And then we run down the slides. Konti na to. Katipunan, pambansa yan. Alam nyo na. Sino yung mga Ilonggo dito? Sabi, kasali dyan. Si Teresa Magbanua. Diba? Nailisa. Diba? Teresa Magbanua. Sa Negros, meron ba? Meron. Wala na ita. Diba? Nagtatag pa ng Republika ng Negros. General ng Revolusyon. Now, hindi kasama to sa Katipunan. Meron sa Mindanao na Katipunan, pero hindi kasama to sa Katipunan. Pero lumaban din sa mga Amerikano. Dato Ali. Raja Muda ng Buhayan. Hindi nyo kilala. Ang mga Moro. 300 years na lumaban sa mga Kastila. Ang tatapang natin, tapos sasabihin natin, bobo tayo. Loko-loko tayo. Diba? Tayo ang nagpanalo ng revolusyon. Hindi ang mga Amerikano. Yung mga Amerikano, nandun lang sila sa bangko nila. The Battle of Manila Bay, sabi nila, sila daw ang nagligtas sa atin sa mga Kastila. Pero yung mga Katipuneros, sumapok ang buong revolusyon. We declared our independence June 12 because we were already winning against the Spaniards. We won the revolution, but we do not teach that in school. We won the war. Si MacArthur lang yung bida sa atin eh. Pero if MacArthur did not come and did not return, and did not make his promise of I shall return, the Filipino guerrillas would have already freed the country. But we do not recognize that. It was to Yamashita surrendered to the Filipino guerrillas in Ilocos, in the northern Luzon. But we do not teach that. Diba? And then, when a dictator came and trampled our democracy, people came. 2 million of them. What? Praying. Saan ka nakita revolusyon? Daladalang bata, nagdadasal, piyesta, nagbibigay ng pagkain. Ha? Revolusyon? Ganon ka-weirdo ang Pilipino. Diba? Galing, palakpakan ng mga Pilipino. Ang sarili ninyo. Now, towards my concluding remarks, kung alam niyo ang gusto niyo, at kilala niyo ang sarili niyo, ako muna. Kung kilala niyo ang sarili niyo, alam niyo kung saan kayo pupunta, di ba? Alam niyo kung ano yung talento niyo, para mapuntahan niyo, ambisyon niyo. Hindi ba pa as a country ganun din? Kailangan makilala muna natin sarili natin para alam natin kung saan tayo pupunta. Paano natin malalaman yung sarili natin? Through history. Pero anong ginawa sa history? Pinaikli yung pagtuturo sa elementary, di ba? Ginawa Makabayan, yung MAPE, HELE, pinagsama-sama, subject pati homeroom guidance, naging Makabayan. Kumonte yung civic at kultura. Alam niyo, ayaw tayong matuto ng ilan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag natuto na tayo, hindi na sila makakaupo sa pwesto. Sinasabi ko, hindi tayo natututo sa history. Kaya, paulit-ulit yung leaders na ine-elect natin. I'll tell you something. What is the motto of the Philippine Republic? Do you know? Nobody knows. It's a game ka na ba question, 1 million. But this is the motto of the Republic. It's in the last 4 words of the pledge. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisang na may dangal katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hindi po tarantado ang Pilipino. Hindi po bobo ang Pilipino. Ito po ang tunay na Pilipino at nakita natin yan sa mga pinakita ko sa inyo sa ating kasaysayan. Yan po ang Pilipino. You know, I just tell you something. I taught in UP for 3 years. Pero ito, short story lang to. I taught in UP for 3 years. Tingnan nyo, haba pa nung yan ko, Jeprox ako nun. Hindi po ako nag-yoyosi, ballpen po yan. Pero si Winnie Monsod nag-yoyosi sa klase talaga yun. No? But I tell you something. In 3 years, I was in UP. I did my best. Pero tinanggal ako.
Yeah, tinanggal ako. And you know, my students fought for me. And I suddenly I woke up, and then I have posters like this. And then people were asking, ano nangyari kay Siya? Patay na ba siya? My students were angry. Di ba? And you know, I did not want to teach anymore after that. Sabi ko, kung nagkomedyante na lang ako, sana mas marami pa akong pera. Pero alam niyo, you know what? Hindi ko matanggal yung pag-asa sa puso ko na yung mga tinuturuan kong mga estudyante ay mga kabataang Pilipino. Hanggang mamatay, gagawin ko to kahit retirado na ako, I will still do these talks. You know why? Because you have it in your genes that we are a great people. That you, the young people, will do it. I am only, sir, wait lang ha. I am only young, one person. I am young. What can I do? I have no money, I have no power, and sir, ayoko mahalin ng bayan. Bakit? Kasi lahat po nung kinuwento nyo sa akin nagmahal sa bayan, patay na. Si Rizal patay, si Bonifacio patay. Sir, ayoko pang mamatay. And then I tell you something. I will remind you of what Bonifacio said. Ang kasipagan sa paghahanap buhay ay nagpapahayag ng tunay na pagmamahal sa sarili, asawa, anak, kapatid o kabayan. Do you want to know what you can do to love your country? Be the best student that you can be. Because that's what Bonifacio told us. Be the best son. Be the best daughter. So that when you grow up, all of you, well, you have grown up. When you become professionals, you become what? The best teacher, the best doctor, the best lawyer, the best nurse. Kahit best actor pa yan. Kahit the best janitor, fishbowl vendor, tricycle driver, wala akong pakialam. If all of us will do the same, we will be a country of best people and we are going somewhere. We must believe that. Tignan nyo na lang. Gregoria de Jesus herself said things like simple things na ito, siya po yung asawa ni Bonifacio kung di nyo kilala, no? Igalang at mahalin ng magulang, pagmamahal sa bayan. Diba? Huwag mag-aksaya ng panahon. Bakit? Kapag ka nag-aaksaya kayo ng panahon, hindi kayo nakakakontribute sa national development. Diba? Pag sikapan magkaroon ng anumang karunungan na tumutugon sa kanyang hilig upang pakinabangan ka ng bayan, o yung course nyo, dapat gusto nyo. Diba? O, igalang ang mga gurong nagpapamulat ng isip, pagkat kung utang sa magulang ang pagiging tao, ay utang naman sa nagturo ang pagpapakatao. Wow! Palagpakan natin mga teachers natin. Fear history. Fear history. Because of this, none of your deeds would be hidden. Kaya importante ang kasaysayan. Pag-aralan yan. At ito, sino yung, si Sir Tony, sabi niya malibog tayo. Si Ma'am Miley, sabi niya rin malibog tayo. Alam niyo, lahat tayo, sabi ni Gregorio de Jesus, maloko eh. Ako din naman, malibog din naman ako eh. Pero, anong makikita niyo dito? Sabi nga, kapag napag-ingatan ang kasamaan, if you restrain your weaknesses, pag ang kalibugan ay nilalagay niyo sa lugar, ay doon manggagaling ang malaking karangalan. Di ba? So, okay lang maging malibog, basta nasa lugar. Amen! Oh, tingnan niyo yung cliche na to. I tell you something. Yung cliche, a la Juventud Filipina, Bella Esperanza de la Patria Mía. Do you know the translation? O nag-nosebleed lang kayo? To the Filipino youth, the beautiful hope of my motherland. Ganda. Pasok dito, labas dito. Nakakasawa, ano? But you know how hard that is? You are the young people and you are inheriting a shitty country. Diba? A shitty country. But can you do it? I tell you something. Jose Rizal, when he wrote the Noli Me Tangere, was 25 years old. And we are not realizing this. Diba? Bonifacio, when he organized the Katipunan, was 28. Jacinto, when he joined the Katipunan, 19 years old. Probably wrote the Cartilla when he was 20. Teresa Magbanua was 30 years old when she led the forces in Iloilo. Gregorio del Pilar died in the Battle of Tirantas at 24.
Aguinaldo, when he became president of the Philippines, was 28 years old. And then these people, they just wanted to serve the country by being the best scouts. In 1964, they went to the 11th Jamboree, World Jamboree in Marathon, Greece. All of them died in a plane crash. And this is the 11th Jamboree, Scout Chuatoco, Scout Tuason, Scout Limaga, you know that, in Manila. Oscar Alcaraz saved yung kanyang scoutmaster drowning. He died. He was a very young man, young scouter. In EDSA, there were so many young heroes who joined. Sajid Bulig, during the Pagoda tragedy in 1993, saved I think 4 people until nabagsakan siya ng kawayan at namatay siya sa sarili niya. And then, people who help in different ways. People like you, mga bayani kayo. And this guy, Muel Magallanes, who saved 30 people during Ondoy before drowning. Because pagod na siya. Lahat sinaklolohan siya. Yeah, lahat ng tumatang sa kanya, Muel, sinaklolohan niya. Patay siya. Kaya ang daming nabuhay. At ang batang ito, simple lang. Hindi hinayaang lumubog ang watawat ng Pilipinas. I see people, sabi nila, martial law did not change anything. Oh yes, it did. Without people power, people power did not change anything. Why? Because without people power, there would be no cyberspace. Dictators don't like Facebook. And you are doing so many acts of heroism in Facebook. Pero ang maganda, gawin niyo rin sa tunay na buhay. Yung asensya mo, mahal ko ang bayan mo, gawin mo sa kapwa mo. Di ba? Voluntarism. Halos dito nagawad kalinga. Kabay niyo yung ginawa ninyo. Going to NGOs. We're now free to do what we want in helping others. Dati nung martial law, sabi nila walang ginawa yung martial law, ay walang ginawa yung people power na pagbabago. Tandaan nyo nung martial law, pag tumulong kayo sa ibang tao, komunista kayo, huhulihin kayo, tutorturin kayo. Pero we can do this now because we're free. Okay. Now, okay, lapit na po. Sabi nila mahirap daw tayong bansa. I'll read to you a letter to me by a Philam. Ang sabi lang niya ganito, if I go back to America, it won't be the same as the life I've grown to love here. Friends are genuine, families are close, and love is no longer just a game. Remember this. Gusto niyo bang makita kung anong yaman ng bansa ninyo? Pag uwi niyo sa mga bahay ninyo, hanapin niyo yung nanay at tatay niyo. Yakapin ninyo. Sabihin niyo, I love you. Corny, pero dito niyo malalaman na walang ibang matinding magmahal na pamilya sa mundo kundi ang pamilya ng Pilipinas. If we harness that love, the first commandment of the Katipunan is to love. It's in a document. Andres Bonifacio said, praise the Lord tayo kapag Sunday, di ba? Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa kapwa at sa bayan, sa kapwa at sa bayan. If we harness that love, and we all have that in our heart, we will become a better country. Lagay niyo sa mga advocacies niyo, sa mga work niyo, sa leadership niyo, ang pagmamahal na yan. But sir, I am only one person. Well, I tell you, when I was young and free, my imagination had no limits. I dreamed of changing the world. As I go older and wiser, I discovered the world would not be changed, so I shortened my sight somewhat and decided to change my country. But it too simply moved. As I grew into my twilight years, in one last desperate attempt, I settled for changing only my family, those dear to me. But alas, they would not none of it. And now as I lie on my deathbed, I suddenly realized if I had only changed myself first, then by example, I would have changed my family. From their inspiration and encouragement, I would then have been able to better my country. And who knows, I may have even changed the world. You want to, if you don't see change in your society, be that change. According to Gandhi, simulan mo. Dahil ina-expect mong magbago yung ibang tao, ikaw hindi ka naman nagbabago. Mahirap na yata yun. Hindi ba? We have so many weaknesses. I still have my weaknesses. But let us not let those weaknesses stop us
from doing that change. Collective action begins with a decision in yourself that you want to do it. And I will not, hindi ko mamaliitin yung kaya niyong gawin as an individual. Because you are all candles. Kandila kayo lahat. Sabi ko nga, pwede na akong mamatay ng masaya. Bukas, isa lang sa inyo ang maniwala sa akin na kaya kong gawin ang lahat ng ito. Kaya kong tapusin ang kahirapan sa bayan na ito. Kaya kong tumulong. Alam niyo kung bakit? Kasi isang tao na yun, kandila yun. If you don't give your life to other people, your life, if it dies, it will just die. But if you give your life to other people before you die, kahit mag-fade away ka, that light will never fade. Because inspiration is contagious. That's why, sinasabi nila, I will not be successful. Fine, I will not be successful, but I want to be significant. Hindi mo dadalhin ang pera mo pag namatay ka sa kabaong. What is important is what you did in your lives. And it is not a dream. Sabi nila, I have a dream. Martin Luther King, I have a dream. No. I believe it and I have seen it because I see that all the people here have burning desire in their hearts to help their country and change it. And that, remember this, ladies and gentlemen, you are not just part and victims of history. I hope that you learn from the stories that we have here that your hands can change history. One person at a time. To sum it up, sabi na, ibagsak. Sabi niya, Sir Tony kanina, Fulton Sheen also said, you cannot bring anything down. You cannot build anything down. We must lift each other up. You cannot inspire with a message of hate. A salesman must believe what he is selling them. So you must believe in what your advocacy. Know yourself. You cannot love and inspire others, and you cannot face the world without knowing yourself. Sa Pilipino, ganun din. Sabi natin, mahal natin ang bayan. Kunwari, sino bang ate? Si Ma'am Liling na lang. Ma'am Liling, I love you, Ma'am Liling. Papakita mo si Ma'am Liling, liligawan mo agad kapag nakita mo agad? No. Kailangan, hindi mo pwede sabihin, mahal ko na siya agad without knowing her. Diba? Kailangan yung liligawan mo, alamin mo muna. At pagkakilala mo na siya, doon mo palang masasabing, doon ay mo siya mahal. Pagbansa, ganun din. Okay? So, align your dreams with your vision for your country. Hindi naman masamang mangarap para sa sarili. Pero pwede namang mangarap ka para sa sarili mo at ibigay mo sa bayan. The best way to convince others is to share your vision. What does this mean? Hindi pwedeng, pangarap ko ito. Hindi, pangarap po natin ito. That's what I've been telling you kanina pa. Tayo kung lahat ay kasama dito. At pagka umuwi kayo, ganun din ang ipakita nyo sa mga students ninyo. Ano pa? You cannot give what you don't have. You have to love yourself first before you can love others. Diba? And then the best way to inspire is to give hope. Now, sir, masyado kang langya ka, tsuwa. Hindi ako naniniwala. Masyado kang idealistic. Ano nangyari yan? Diba? Hindi nga nangyari. No? Lapit na ako matapos eh. Uy. Namatay yung kanya. Nakasaksak naman siya, di ba? I'm going to the drama. Okay. Lapit na po. Lapit na talaga. Yung pictures ng halaga doon. It's the last. It's the pictures are dramatic. Ayan na. Nag-hibernate siya. Okay. How do I end this? Namatay talaga siya. So, kunin mo yung laptop.
Nasayang yung pictures. Nangihinayang ako. There are very beautiful pictures. Drive my point. Very beautiful. It's here. It's ready naman na. Just going to give it to you. I'm going to still eat that. Wala pang 1 minute. Okay. Pictures. Good. Ay! Eh. Lapit na po. Okay, this is it. Tamang-tama naman kasi maganda yung putol. Mabibitin tayo eh, pag ayun lang. Okay. Okay. Yeah. Sige, hawakan mo natin. Okay, good. Diyan ka lang. Mahal ko to si John Ray. We're going to build it. Chua! Masyado kang idealistic. Hindi mangyayari ang ginagawa mo, yung sinasabi mo. And why do you think that you still believe that there is a Philippines? Why do you still believe that we are Filipinos? Look at your country. Tingnan mo ang bayan mo. Watak-watak ang lahat. Nag-aaway-away sa politika. Nag-aaway-away ang Ilocano. Nag-aaway-away ang Cebuano. Ang daming mahirap, mayaman. Nagtutunggalian. Nasa ng bansang yan. Ba't pinaniniwalaan mo pa din na mabubuo yan? I tell you something. You know why I believe that we can still work this out together? Because of them. Del Pilar, para lang maitawid ang solidaridad, nagpupulot ng upos ng sigarilyo. Yung pera niya, binibigay niya sa dyaryo. Pero siya, parang yung kalimutan ng gutom. Magyoyosi na lang. Mga katipunero, sibat lang ang kanilang awa. Pero mga Kastila ang kanilang mga hinarap. May mga kanyon, may mga baril. Pero hindi sila umuwi. Yung iba pinatay pa ng kapwa Pilipino. Pero hindi tumigil sa laban. Sila ay nagsakripisyo at sila ay namatay. Bakit? Dahil naniniwala sila na tama ang pinaglalaban nila. Mga Muslim, pinaglaban ng kanilang bayan. Yung mga lolo at lola nyo na veterano, some of you here might have may mga lolo at lola na lumaban sa digmaan. Nakakainis naman si lolo. Mainitin ang ulo, bugnutin, ebak ng ebak. Pero tandaan nyo na ang mga lolo at lola, veterano nyo na yan. Nakita na nila ang kanilang mga kaibigan. Sumasabog ang mga bituka, pumubulo ang mga utak. Sa harapan nila namamatay ang kanina, kausap lamang nila. Pero hindi sila umuwi. Patuloy silang lumaban. Inakbayan ng mga tao. Kapag tumigil sa paglakad ay sasaksakin ng Hapones. May mga tao, young students like you, your age, nung nanganib ang ating gobyerno at magkakaroon ng isang diktador, nasusupil sa demokrasya, lumabas sila kahit na walang awa sa kanila ang mga sundalo. Pinapalo kahit nagtatago na si Jeep. Pero hindi sila umuwi. May mga hinuli. Mga kaedad nyo, kaedad namin, hinuli ng martial law. Pinapainom ng mga aming tubig kapag napuno na.
sisipain, parang lumabas ang tubig at dugo, kinukuryente, papaliguan, tapos kukuryentehin. Sabihin nyo sa akin na walang nagbago dahil sa people power. Kung yung mga katulad yung student leaders is the most vulnerable under a dictatorship. Pinapaupo sa bloke ng yelo, yung babae nire-rape, pinapakain ng soup na puro bulate, ginawa ng militarya noon. The facts will save me for this. The documents, the stories of the people. Tapos sinasabi ng mga tao ngayon sa Facebook, okay lang yun, mga kalaban naman sila ng gobyerno, dapat lang maganon sila. Talk about human rights in this country, my dear friends. And the people are thinking it's okay to torture people just because they are against the government. And then what? Diba? Alam niyo ba? Pinapasukan ng ari yung walis tambo. Yung panahon ng martial law. Kuminsan, barbecue stick. Just because they believe that they're fighting for the right thing. Like, Lilio sa Hilaw. Alam niyo, nangyari kay Lili nung natagpuan yung katawan niya? Maraming may muriatic acid yun. Sunog ang esophagus niya. Hinati ang kanyang katawan. Yung nasa ulo niya ay basahan at mga brick. Basura. Tapos yung utak niya, dinala sa wake, nakalagay sa balde. Yung mga bitukat utak niya nandun sa balde, dinala sa wake. Muriatic acid, makababa. 23 years old. Lilio sa Hilaw. Nung inaaresto sa sabi niya, democracy is dead in the Philippines. Si Tony Hill, hinukay niya yung kanyang sariling bangkay. Tapos, binilibing ng buhay. Siya, isang napakagaling na poet, Emmanuel Lacaba, pinaril, point blank, sa buhay. Si Ismael Gimbo, isang doktor na nagsilbi sa baryo, pinatay. Sa ulo niya natagpuan, basahan na din. Yung utak niya nandun, pati mata niya tinanggal nandun sa bitukan niya natagpuan. Si Lori, 28, Edgar Hobson, mga student leader, pinatay ng militar. Doktor sa baryo, pinatay din. Bakit? Dahil tumulong sila sa kapwa nila. Si Macling Dulag, pinaglaban niya ang mga nasa Ifugao, Cordillera, sa Kalinga, pinatay din, binaril ang kanyang bahay at patay siya. At napakarami pang ibang nagsakripisyo. Bakit? Kasi naniniwala sila na magkakaroon ng magandang Pilipinas ang kanilang mga anak at ang kanilang mga apo. Tayo po yun. Now tell me, pwede ba natin sabihin sa kanila na iiwan ko na lang ang bansang ito? At iiwanan ko ang kanilang pinaniwalaang bansa na kanilang ipinaglaban? Sana po maisip natin, nakakahiya naman. Naiwan ko na lang itong bayang pinagsakripisyonan ng napakaraming bayani. This is the only country that God gave me. John Lennon said, "You may say I'm a dreamer, but I know I'm not the only one." Pag lumabas tayo sa pintuan na yun, mamayang gabi, nandyan si Inang Bayan, iyayakap po tayo. Salubungin niyo siya. Mahalin ninyo. Sapagkat sabi niya Andres Bonifacio, pag binahal mo ang bayan mo, ang ginhawa ng bayan mo ay ginhawa mo din. Ampunin ang bayan kung nasa ay lunas, pagkat ginhawa niya ay para sa lahat. Bayanihan, sama-sama, tulong-tulong. I don't lose hope because I see now your flaming love and willingness to serve your country as student leaders. With that alone, I say, ang galing. Lalo akong nabubuhayan sa pagka-Pilipino ko kapag nakikita ko ang mga mata ninyo na ganyan. Salamat at binubuhay niyo ang pag-asa ko sa Pilipinas. Mabuhay tayo mga anak bayani. Salamat kayo. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo.